Kabanata 661. Kinabukasan sa maagang maaga, naghanap ng mga telepono sina Mrs. Berry at Charlotte. Bumili sila ng mga lokal na SIM card kasama ang mga telepono. Kakatwa, ang mga vendor ay may mga pag-aalinlangan tungkol sa pagpapagana ng mga internasyonal na tawag. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa pagkakakilanlan na kanilang ibinigay. Ginamit ni Mrs. Berry ang lahat ng naiisip niyang lengguwahe ng katawan ngunit walang epekto. Nang subukan ni Charlotte na makipag-usap sa Ingles, nagkibit-balikat lamang sila at tumagilid ang kanilang mga ulo. Sa huli, humingi sila ng tulong sa kanilang kapitbahay na si Art Heath. Ngunit siya rin, sinabi na wala siyang magagawa sa kanila, at walang paraan na makontak nila ang kanilang pamilya sa kanilang tahanan. Sa wakas ay natanto ni Charlotte na kung ang pamilya Knox ay nagmadali upang ipadala siya dito, gagawin nila tiyak na putulin ang anumang posibleng paraan para makipag-ugnayan siya sa kanyang mga anak. Ipinaliwanag nito ang maraming mga paghihigpit na kasama ng kanilang mga lokal na pagkakakilanlan, na ipinaliwanag ng pamilya Knox na nakuha para sa kanila. Biglang tumakbo si Charlotte pauwi nang may pumasok sa isip niya. Hinalungkat niya ang isa sa mga boxes, at hinahanap ang kanyang pasaporte, ngunit wala na ito, at gayon din ang kanyang C-Nation ID card. Sa ngayon, mayroon lamang silang mga ID card ng T-Nation na hawak nila ni Mrs. Berry. Pinigilan sila ng mga card na ito mula sa pagsakay sa eroplano, pagsakay sa tren, at paggawa ng mga internasyonal na tawag. Sa madaling salita, ang mga pagkakataong umalis sa Coldbridge at makipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng Coldbridge ay halos zero. Nasaan ang ating mga pasaporte? At ang ating mga ID card? Ano ang nangyari sa kanila? Si Mrs. Berry ay nasa pagkalito. Kinakabahan niyang tanong, "Miss, sa tingin mo ba may nakapasok?" Oo, ang pamilya Knox. Si Charlotte ay nagngangalit sa pagkasuklam. Hindi niya maisip kung ano ang eksaktong gusto ng pamilya Knox. Bakit sila ba ay napakawalang kwenta? Hindi lamang nila ako ipinadala sa isang dayuhan na bansa, ngunit pinutol din nila ang lahat ng posibleng koneksyon sa pagitan ng mga bata at sa akin. Ano ba ang balak nila? Sinasabi mo ba na ang pamilya Knox ang nag-alis ng mga pagkakakilanlan natin? Bigla na lang, tinamaan ng paghahayag si Mrs. Berry. Hindi nakakagulat na ang mga bodyguard ay nakahawak sa ating mga bagahe sa buong oras. O hindi. Lumingon siya sa kabilang drawer at dali-daling hinanap ang isang maliit na kahon na ibinigay kay Charlotte ni Richard. Thank God andito pa rin. Binuksan ni Mrs. Berry ang kahon at nakahinga ng maluwag nang makita ang mga titik at isang itim na card. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya. Anong gagawin natin ngayon, Miss? Pakalmayin mo ang iyong sarili. Hintayin natin hanggang sa ganap akong gumaling. Ayaw ni Charlotte na manirahan sa bayang ito magpakailanman. Tama ka. Bumalik si Mrs. Berry sa kwarto at lumabas na may dalang maliit na silver box sa kanyang mga kamay. Ito ang binigay sa akin ni Spencer. Sila ang panlunas. Eto, may bote ka. Pagkatapos ng kanyang huling salita, biglang binawi ni Mrs. Berry ang kanyang kamay dahil sa hinala. Sandali lang. Ito maaaring hindi ang antidote. Paano kung ito ay isa pa sa kanilang mga pekona? Paano kung lason? Kung gusto nila tayong patayin, hindi tayo mabubuhay at sumisipa ngayon. Pagkasabi niyon, kinuha ni Charlotte ang bote at tinungga ito. Sa kanyang puso na nagpalpitate, si Mrs. Berry ay nag-observe sa katahimikan para sa ilang sandali. Noon wala siyang nakita at hinayaan niyang matanggal ang nerbiyos niya. Well, at least ang antidote ay totoo. Oo, habang buhay tayo, may pag-asa. Napangiti si Charlotte. Good. That's the spirit. Anyway, I'm gonna make us some lunch. Have some rest. Tumakbo si Mrs. Berry sa kusina. Pagkatapos nito, bumalik si Charlotte sa mga kahon, na sinisikap na tingnan kung mayroong anumang bagay na maaaring magamit at madaling gamitin. Buo ang testamento ng kanyang ama at isang name card na nakakabit dito. Sa sandaling iyon, naalala niya na sa testamento, mayroong isang bagay tungkol sa pagtawag sa numero sa card kung siya ay dumating sa isang dead end. Sa kanyang pagkabigo, ito ay isang internasyonal na numero.
Ang mga internasyonal na tawag ay wala sa hangganan para sa kanila sa sandaling ito. Hindi niya maiwasang magtaka, kung isang bagay na nagbabanta sa buhay ay mangyayari, ang kamatayan ba ang tanging pagpipilian nila? Isang mahabang buntong hininga ang ibinigay ni Charlotte. Ang masamang panahon ay isang tumpak na paglalarawan ng kanyang mga damdamin, malungkot at mabangis. Kailan ito matatapos? Isang masakit na siyam na araw ang lumipas. Nakalagay sa silver box ang huling bote ng antidote. Sa kabutihang palad, hindi nabalik si Charlotte sa nakalipas na ilang araw, na sa pangkalahatan ay ang tanging bagay na ikinatutuwa niya. Isang bote pa bukas, at lahat ng lason sa kanyang katawan ay maaapula. Sa madaling araw, kinuha ni Mrs. Berry ang custom-made bridal gown ni Charlotte pagkatapos niyang isabit ang mga damit sa labas. Salamat sa walang tigil na pag-ulan, inabot sila ng magpakailanman upang matuyo, at ang mga patong ng tela na natahi sa damit hindi rin nakakatulong. Ang bridal gown ay 9 na araw nang nasa labahan mula nang alisin ni Mrs. Berry ang lahat ng mga mantsa ng dugo dito. Sa wakas, maibabalik na niya ang gown. Pagkatapos noon, hinanap niya ang pinakamalaking hanger na makikita niya, at isinabot ito sa dingding, at pinaplanse gamit ang singaw mula sa isang steam iron. Hayaan mo akong gawin ito. Kinuha ni Charlotte ang plancha. Sa totoo lang, hindi dapat hugasan ng kamay ang isang gown na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, at hindi rin ito dapat planchahin sa paraang ito. Ngunit sa limitadong mapagkukunan sa bayang ito, iyon lang ang kanilang naiisip. May mga dry cleaner din doon, ngunit hindi sigurado si Mrs. Berry kung sila ay sapat na propesyonal. Sa bawat pulgada, sa wakas ay natanggal ni Charlotte ang lahat ng mga kulubot pagkatapos ng mahigit 1 oras. Gumawa siya ng ilang hakbang pabalik at binigyan ito ng 1 beses. Habang dumaraan ang malambot na simoy ng hangin sa ilalim ng tulle, dahan-dahan itong bumangon at nahulog. May isang bagay na pamilyar at foreign pa ang tungkol sa gown na ito. Ang mga brilyante na natahi sa gown ay nagpakinang sa ilalim ng araw. Gayunpaman, isang bridal gown na walang bride ay tulad ng isang nahulog na anghel, na pinunit ang lahat ng ningning nito. Katulad ng mga mata ni Charlotte, tumulo ang luha sa kanyang pisngi nang tingnan niya ang singsing na pangkasal sa kanyang daliri, at hindi niya naramdaman ang pinakamasama. Miss, cheer up. At least gumaling ka na. One last bottle tomorrow and you'll be as fit as a fiddle. Magandang balita ito, hindi ba? Tama ka, nakaligtas ako. Ngumiti si Charlotte. Sa kabila nito, siya ay hindi mas mahusay kaysa sa isang naglalakad na bangkay na ninakawan ng lahat at nakulong sa isang banyagang lupain. Miss, may pag-asa pa habang nabubuhay tayo. Tiyak na darating si Mr. Zachary para sa atin. Si Mrs. Berry ay napaka-encouraging. Nagkasalungat ang damdamin ni Charlotte habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa bridal gown. Pakiramdam niya umaasa tuwing umaga, at naniniwalang darating si Zachary para sa kanya. Ngunit sa gabi, bago siya makatulog, ang apoy sa kanyang puso ay unti-unting naaapula, na sinisisi kung gaano siya kawalang puso. Sa sandaling iyon, talagang nawala siya. Hindi niya alam kung dapat pa ba niya itong pagkatiwalaan. Magluluto ako ng hapunan. Magpahinga ka na. Pumunta si Mrs. Berry sa kusina. Pagkaraan ng ilang oras na titig sa bridal gown ay ibinaba niya ito at isinuot. Nakatingin sa kanyang pagmumuni-muni, napansin niya kung gaano siya naging pabaya. Lahat ng kakisigan at ningning sa araw ng kanyang kasal ay naglaho. Sa loob lamang ng 10 araw, nalaglag ang 2 sukat, at maluwag na ang gown sa kanya ngayon. Sus, maaraw ngayon. Saan nanggaling ang ulan? Si Mrs. Berry ay tumakbo palabas sa bakuran upang kunin ang mga damit, at sa kanyang pangamba, nakakita siya ng ilang itim na sedan sa labas ng bahay. Ito ang convoy ng pamilya Knox. Tumalon sa tuwa si Mrs. Berry sa pag-aakalang dumating ang pamilya Knox para kunin sila. Miss, bilasan mo. Ang pamilya Knox ay nagpadala ng isang tao upang sunduin tayo. Mabilis na lumabas ng bahay si Charlotte na nakayapak nang marinig ang sigaw ni Mrs. Berry. Miss, hindi ba convoy yan ng pamilya Knox? Parang,
Itinuro ni Mrs. Berry ang mga sasakyan sa kabilang panig ng bakod. Oo, sila na. Hinawakan ni Charlotte ang laylayan ng gown at tumakbo papunta sa gate. Ngunit sa sandaling itinulak niya ang gate, ang mukha na nakita niya ay mukha ng isang taong kinaiinisan niya. Hi, Charlotte. Ang tagal na. Hindi mo inaasahan na mahuhulog ka sa kamay ko. It was Sharon, who had a malignant na ngisi sa kanyang mukha. Si Charlotte ay nasa ganap na pagkatulala. Nang bumalik siya sa katinuan, padabog niyang isinara ang gate ng mabilis hanggat kaya niya at nilock ito. Miss, ano bang? Si Sharon, tumakbo ka. Hinawakan ng mahigpit ni Charlotte ang kamay ni Mrs. Berry at tinungo ang backdoor. Maghintay. Niyugyug siya ni Mrs. Berry sa kamay at tumakbo papasok ng kwarto. Napahawak siya sa silver box malapit sa dibdib niya. Ito na ang huling bote ng antidote. Hindi natin ito dapat mawala. Halika, kailangan na nating umalis. Si Charlotte ay parang pusa sa mainit na bubong ng lata. Muli, kinaladkad niya si Mrs. Berry patungo sa backdoor. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Kumakatok ang mga guard sa pinto. Paglabas nila ng bahay, nasagasaan nila si Art Heath. Hi, Mrs. Berry, nakakamangha ang durian na ito. Tumawag ka ng pulis. May nagtatangkang pumatay sa amin. Sigaw ni Charlotte kay Art Heath at nagpatuloy sa pagtakas kasama si Mrs. Berry. Nakatulala si Art Heath. Bago pa niya makuha ang anumang kahulugan sa mga salita ni Charlotte, may ilang matapang na lalaki ang pinatumba siya. Habang sinusubukan niyang itayo ang kanyang mga paa sa lupa, muli siyang itinulak pababa ng ilang iba pang humahabol kay Charlotte. Gamulong sa damuhan ng durian na hawak niya at bumukas. Ang mga prutas sa loob ay nalaglag at natapakan hanggang sa putik. Si Art Heath ay wala nito. Bumangon siya at handang sumbatan sila hanggang sa makita niya ang isang lalaki na matayog na taas at nanlilisik na nakatingin sa kanya. May hawak ding baril ang lalaking iyon. Agad namang umiwas si Art Heath. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Binigyan siya ng babala ng lalaki at nagpatuloy sa paghabol. Kunin mo siya, boses iyon ng isang babae. Lumingon si Art Heath at nakita ang isang matangkad at balingkinitang babae na naka-heels. Siya at ang kanyang mga bodyguard ay sinusubukan na abutin sina Charlotte at Mrs. Berry. Lumayo ka sa akin. Ang mga iyak ni Charlotte ay narinig mula sa malayo. Na-trigger ng kanyang paghihirap na boses, halos tumalon si Art Heath para iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Ngunit sa pagkakita sa matayog na barikada ng tao, agad siyang tumakbo palayo. Anong gusto mo? Sinubukan ni Mrs. Berry na protektahan si Charlotte mula sa mga lalaki kahit na siya ay itulak sa lupa. Ano ang gusto ko? Hamalakhak si Sharon. Paghihiganti. Kahit kailan ay wala akong ginawang masama. Ano ang dapat ipaghiganti? Ungol ni Charlotte. Wala kang ginawang masama sa akin. Ha. Tawa ng tawa si Sharon na parang si Charlotte lang ang nag-crack ng pinakanakakatawang biro sa planeta. I was Zach's rightful fiancé, but all he cared about was you. He even sneaked into your room right sa harapan ko, ngunit maaari ko lamang itong itago sa aking sarili. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Wala sa mga ito ang gumagawa ng kahulugan. Mayroon akong parehong pera at hitsura. Paano ka mas magaling sa akin? Bakit ikaw pero hindi ako? Naku, last minute na cancel ang kasal namin kahit na public na, at naging ako ang biro ng bayan. Sinubukan ko pang maglaslas ng palso sa harap niya. Pero alam mo kung ano? Hindi man lang siya nagpatalo ng isang talukap ng mata. Habang ikinwento niya ang kanyang paghihirap, ang kanyang mga kilay ay nagsimulang lumaylay, at ang kanyang boses ay naging paos. Gayunpaman, natigilan siya agad-agad mula rito at pinahintulutan ang kanyang bisyo sa sarili na pumalit. Nag-squat siya at sumampal ang matalim niyang kutsilyo sa pisngi ni Charlotte. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. That's between you and him. Wala akong kinalaman dito. Depensa ni Charlotte habang maingat na inilalayo ang kanyang mukha sa talam. Wala kang kinalaman dyan. Pinisil ni Sharon ang mga pisngi ni Charlotte at kinalikot ang kutsilyo na pulgada ang layo sa mukha niya. Sigurado ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Thud.
Sa sandaling gustong ihagis ni Mrs. Berry ang sarili kay Charlotte, sinipa ng isa sa mga bodyguard siya sa lupa. Napaungol siya, at lumabas ang dugo sa bibig niya. Mrs. Berry, nanginginig sa galit si Charlotte. Ako ang habol mo. Pabayaan mo siya. Mabuti kung gayon. Nilibot ng mga mata ni Sharon ang gown ni Charlotte. Wow, may nakasuot ng bridal gown. Bakit? Sinusubukang sariwain ang inyong kasal ni Zachary. Sayang tapos na siya sayo. I bet hindi mo pa rin alam. Tinagilid ni Sharon ang baba ni Charlotte gamit ang kanyang kutsilyo at ngumisi, na ang pamilya Noct ay nakahanap na ng kapalit mo. Ang iyong mukha sa iyong mga larawan sa kasal ay na-photoshop sa ibang tao. Ano? Isang pakiramdam ng pagkagulat ang nagpamanhid kay Charlotte. Nanlaki ang mga mata niya, at pinagmamasdan ang bangungot niya sa isang realidad. Lahat ang media sa balita tungkol sa kasal ni Zachary. May mga video clips ng wedding reception, ngunit hindi na ikaw ang bride. Dito, tingnan mo ang iyong sarili. Inilabas ni Sharon ang kanyang telepono at ipinasa iyon kay Charlotte. Nalaglag ang panga ni Charlotte nang makita niya ang headline. Zachary Noct, presidente ng Divine Corporation, gaganapin ang isang mababangki na seremonya ng kasal. Ang bride ay anak ng chairman ng Cinder Group. Ginawa mo ito. Napatingin si Charlotte kay Sharon. Of course not. Do you think I'd be here if it were me? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Sharon. Ang babae ay si Cynthia Blackwood, ang aking stepsister. Pinalitan ka ng pamilya Noct. Siya ay ang perpektong marionette na hindi kailanman makakapagsalita. Nabalisa si Charlotte nang pinindot niya ang link ng video sa artikulo ng balita. Ipinakita sa video ang mga eksena ng kasal nila ni Zachary. Ngunit isang bagay ang hindi, ang mukha niya noon ay pinalitan ng ibang tao. Ang isa sa mga eksena ay nagpakita ng isang bata na nakataas ang isang singsing at sinabing, "Ang singsing mo, mommy." Gayunpaman, ang bride ay ibang tao. Siya ay nagniningning sa tuwa, at ang kanyang ngiti ay napakaamo na para bang siya ang tunay na brides. Isang malaking dagok yun kay Charlotte. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen habang ang nanginginig niyang mga kamay ay patuloy na nag-i-scroll pababa upang tingnan kung mayroon pang mga kaugnay na artikulo. The romantic story of a 4-year underground love affair. Ganito ang naging subheading. 4 na taon na ang nakalilipas, biniyayaan sila ng triplets, ngunit inalis niya ang mga ito. Pagkalipas ng 4 na taon, nagkita silang muli sa pinakakakaibang paraan. Pinindot ito ni Charlotte at itinuro sa isang photo album. Doon ay nakita niya ang mga larawan ng buong pamilya, si Fifi the Parrot, ang bahay nila sa Happy Avenue, noong araw na sumali siya sa Divine Corporation. Ito ay isang kumpletong tala ng kanyang buhay kasama si Zachary. Gayunpaman, may lumilitaw na nagbabahagi ng ilang sandali na kasama siya sa kahalili niya, isang taong nagngangalang Cynthia Blackwood. Dumulas ang telepono mula sa nanginginig niyang mga kamay at bumagsak sa lupa. Ang tanging nasa isip niya sa pagkakataong ito ay ang baluktot na larawan ng pamilya kung saan kinuha ng isa pang babae ang kanyang lugar. Nagkatotoo na ang kanyang nakakasakit na bangungot. Nagdulot ito ng kalituhan sa kanyang ulo, at ang kanyang mundo ay nawasak sa mga piraso. Noong unang ipinadala siya ng pamilya Noct sa Cold Bridge, hindi maikakailang natakot siya sa kawalan ng katiyakan at kinasusuklaman sila sa paggawa nito. Gayunpaman, pinanghahawakan niya ang huling piraso ng pag-asa sa kanya, at umaasa na gagawin ni Zachary na pumunta at kunin siya pabalik. Ngunit ngayon, ang panandaliang pag-asa na mahigpit niyang pinanghahawakan ay tuluyang nawala sa kanyang kamay. Ang lahat ng kanyang mga bulan ng pag-asa, pangarap, at kaligayahan ay bumagsak at natunaw sa manipis na hangin. Sa sandaling iyon, siya ay nasa labis na pagkabalisa na pakiramdam niya ay bawat patak ng ulan ay gumagapang sa kanyang balat at hinahampas ang hilaw na laman sa ilalim. Habang umiiyak siya, ang huling patak ng kanyang kawalan ng pag-asa ay lumabas sa kanyang katawan sa huling patak ng luha. Wala nang makakapagbanta sa kanya, kahit na ang kutsilyo sa kanyang leeg. Patay na siya sa loob. Ang paghihirap mo ay nagdulot sa akin ng labis na kagalakan, Charlotte. Ha.
Napangiti si Sharon sa sobrang saya. What's not mine will never be yours. That's my revenge to you. Tumingin siya kay Charlotte ng masama. I've lost pleasure in killing you. You know what? I'll let you na mabuhay. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging isang mas matinding buhay kaysa sa kamatayan para sa iyo. Kabanata 665. Dahan-daang bumangon si Sharon at naglakad palayo ng may masamang ngiti. Sayo na lang siya. Enjoy. Salamat, boss. Nagsimulang tanggalin ng mga lalaking iyon ang kanilang sinturon at dumulas palapit kay Charlotte. Hindi, agresibong umiling si Charlotte, at pagkatayo niya, may tumapak sa kanyang gown at idiniin siya sa lupa. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, buong lakas siyang nakipagbuno. Brutal ang dalawang lalaking iyon pagdating sa pagpunit sa kanyang gown. Ang mga berda na brilyante ay nakakalat, at ang mga piraso ng puting tul ay napigtas at nagkalat sa hangin. Pabayaan mo si Miss. Si Mrs. Berry ay sumugod kay Charlotte, at sinusubukang protektahan siya mula sa mas maraming pinsala, ngunit pinadala siya ng isa sa mga lalaki na tumambling na may sipa. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng symphony ng ulan, kulog, at kidlat. Nag-alinlangan agad ang mga lalaking iyon, marahil dahil sa kanilang konsensya. Bakit kayo huminto? Sige, galit na utos ni Sharon. Kasabay nito, inalag nila ang kanilang konsensya at nagpatuloy na tapusin ang kanilang nasimulan. Hindi, tumigil ka. Buong lakas na nagpupumigla si Charlotte, ngunit hindi siya katapat sa mabangis na pagnanasa ng mga bastos na ito. Hindi niya mapalaya ang sarili. Nang ang isa sa kanila ay malapit nang sumama sa kanya, narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Nandito na ang mga pulis. Nandito na ang mga pulis. Tumalon pabalik sa takot ang mga matipunong lalaking iyon. Ang swerte mo, bitch. Ngumisi si Sharon habang iniipit ang ulo ni Charlotte sa lupa gamit ang kanyang paa. Gayon din masama kang naglalakad na bangkay ngayon. Pinagtaksilan ka ni Zachary, at may tinatawag na ang iyong mga anak na ibang mommy. Kaya bakit hindi mo ako hayaang ibigay sa iyo ang iyong hiling na kamatayan? Sa pagkibot ng daliri, kinuha ng isa sa kanyang mga bodyguard kay Mrs. Berry ang silver box at ipinasa ito sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Inabot ni Mrs. Berry ang kahon ngunit muling sinipa siya sa lupa. Thud! Ito ay isang malakas na pagbagsak, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo. Mrs. Berry, Mrs. Berry. Iniunat ni Charlotte ang kanyang braso sa abot ng kanyang makakaya, at napaungol sa pagkabalisa. Sa palagay ko ito ang huling bote ng antidote. Kinalikot ni Sharon ang bote sa pagitan ng kanyang mga daliri at palad. Narinig ko na ang Reese Corporation ay gumawa ng lason, ang Crimson Tears, at kung hindi mo inumin ang bawat isang bote ng antidote, mawawala ng bisa ang lahat ng iyong pagsisikap bago ito. Hindi. Gumapang si Mrs. Berry patungo kay Sharon at niyakap ang kanyang binti, umiyak at nagmamakaawa sa kanya na ibalik ang panlunas. Ha, tumawa lang si Sharon at ibinagsak ang bote sa sahig. Bas again, ang huling bote ng antidote ay nagkapira-piraso. Ang malinaw na likido na minsan sa bote ay sumama sa puddle ng ulan halos agad-agad. Hindi. Sinubukan ni Mrs. Berry na esandok ito gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ito ay walang saysay. Napayuko si Charlotte sa kawalan ng pag-asa. Hindi ka ba loyal? Die for her, then. Kinuha ni Sharon ang isa sa baril ng mga lalaki at itinutok kay Mrs. Berry. Please, no. Inangat ng takot ang ulo ni Charlotte sa kaliwat kanan. Sharon, ako ang habol mo. Iwan mo siya. Bang! Ang pakiusap ni Charlotte ay nagputol ng isang putok ng baril. Nagsimulang manginig ang bawat pulgada ng kanyang katawan habang siya ay nanlamig sa kinatatayuan. May dugo sa buong mukha ni Mrs. Berry, at ang ilan ay pumasok sa kanyang mga mata. Magpasalamat ka na iniligtas ko ang iyong buhay, Charlotte. Ha. Tumalikod na si Sharon at umalis sa eksena habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tawa. Mrs. Berry. Pinulupot ni Charlotte ang nanginginig niyang mga braso sa katawan ni Mrs. Berry.
Mrs. Berry, gising na. Huwag mong gawin sa akin ito. Oh my God! Anong nangyayari? Laking gulat ni Art Heath sa kanyang nakita nang makarating sa pinangyarihan. Tumawag ka ng ambulansya. Ang ambulansya, sigaw ni Charlotte. Nagmamadaling kinuha ni Art Heath ang kanyang phone at tumawag ng ambulansya. Pagkatapos ng ilang ungol, nilingon niya si Charlotte at sinabing, huwag kang mag-alala. Darating din ang ambulansya, at hinahabol na ng mga pulis ang masasamang mga tao na iyon. Sa sandaling ito, hayaan mo akong tumawag ng tulong. Dahil sa takot, tumakbo si Art Heath, na naiwan si Charlotte na lumuluha sa ulan kasama si Mrs. Berry sa kanyang mga bisig. Miss, hinawakan ni Mrs. Berry ang kamay ni Charlotte ng mahigpit. Umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas para tawagin si Charlotte, Miss. Mrs. Berry, don't worry, you'll be fine, you'll be fine. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Si Charlotte ay nanginginig habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ako ay walang iba kundi ikaw. Hindi maisip ni Charlotte ang isang buhay na wala si Mrs. Berry, na siyang huling sinag ng pag-asa sa kanyang buhay, at siya ay desperadong hinawakan. Mas gugustuhin pa niyang mabaril kaysa hayaang isakripisyo ni Mrs. Berry ang sarili. Miss, ang mga mata ni Mrs. Berry ay nakadilat, at ang mga luhang nagkalat sa kanyang mukha ay nahugasan ng husto sa walang patawad na ulan. Dahil sa dugo sa bibig niya nahihirapan siyang magsalita. Kailangan mo mabuhay Mrs. Berry. Ang sumunod na nalaman ni Charlotte, ang kamay ni Mrs. Berry ay nanlalambot, at bumagsak sa lupa. Mrs. Berry, tawag ni Charlotte sa pangalan niya sa nanginginig na boses. Mrs. Berry, hindi ito nakakatawa sa lahat. Gumising ka, gumising ka. Sa kawalan ng pag-asa ni Charlotte, gaano man siya kabilas umiyak para sa kanya, hindi tumugon si Mrs. Berry at simpleng humiga na walang buhay sa kanyang mga bisig. Ang isang magiliw, mapagmahal, at mabilog na anghel sa kanyang buhay ay naging isang walang laman na shell. Sa sobrang pagkabigla, nanlaki ang mga mata ni Charlotte habang nakanganga ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, ngunit hindi man lang siya makagawa ng ingay. Hindi niya mapaniwalaan ang sarili na si Mrs. Berry, ang mapagmalasakit at maaasahang tagapag-alaga sa kanyang buhay, ay iniwan na siya ng tuluyan. Hindi, kumapit si Charlotte sa malamig na katawan ni Mrs. Berry, at nanginginig ng hindi mapigilan. Nakatingin sa langit, siya ay nanlalabo ang paningin habang siya ay lumuluha. Para siyang isang nangungulila na hayop sa sakit. Ang kanyang kalungkutan ay hindi maipahayag sa mga salita lamang. Ano bang nagawa kong mali? Diyos ko, bakit mo ito ginagawa sa amin? Muling namulaklak ang pulang mantsa ng dugo na parang mga bulaklak ng kamatayan sa kanyang malinis na wedding gown. Pero sa pagkakataong ito ay dugo ni Mrs. Berry. Dapat ako na lang. Maya-maya, dumating na ang ambulansya sa pinangyarihan. Nagmadali ang mga paramedic upang tingnan si Mrs. Berry, ngunit sayang, lumingon sila kay Charlotte na may magkasalungat na ekspresyon. Pasensya na. Si Art Heath, na tumabi sa kanya, ay nawalan ng masabi. Hindi niya alam kung paano niya ito maaaliw sa ganoong isang sitwasyon. I'm sorry. Ang mga paramedic ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Charlotte tungkol kay Mrs. Berry, ngunit ang kanyang isip ay tila nasa isang lugar at iba pa. Sa huli, umalis ang mga paramedic sa eksena, iniwan sina Charlotte at Art Heath, na tumingin sa kanya ng pakikiramay. Unti-unting lumipas ang oras, ngunit hindi gumalaw si Charlotte at walang magawang kumapit kay Mrs. Berry sa walang tigil na ulan. Kahit lumubog na ang araw ay parang hindi niya napansin. Lumipas ang gabi, ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan mula sa langit. Kahit na ang ulan ay malayo mula sa isang bagyo, si Charlotte ay naging basang-basa sa loob, at lahat ng mga dugo sa kanya ay nahugasan. Charlotte, ibalik na natin si Mrs. Berry. Matagal na siyang naulanan, pansamantalang sabi ni Art Heath. Ang mga salitang iyon ay tila nagpagising kay Charlotte mula sa kanyang ulirat, at mas tiningnan niya si Mrs. Berry,
na nasa kanyang mga bisig. Nanginginig habang tumatayo habang nakahawak sa mabigat na katawan ni Mrs. Berry, at umiyak siya, iuuwi na kita. Uwi na tayo. Hayaan mo akong tulungan ka. Lumuhod si Art Heath sa harapan niya. Screw off! Sigaw ni Charlotte. Nagulat sa biglaang pagsabog niya, napaatras si Art Heath. Inipon ni Charlotte ang natitirang lakas para maiuwi ang katawan ni Mrs. Berry. Gayunpaman, sa kanya mabilis na bumigay ang katawan pagkaraan ng ilang hakbang nang tumama sa kanyang ulo ang isang nakatusok na sakit na parang isang matalim na talam. Bumagsak si Charlotte sa lupa na may kamay sa kanyang ulo at ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mrs. Berry. Charlotte, anong meron? Si Art Heath ay natakot at nagsimulang umiyak, hindi ito nakakatawa. Huwag kang matakot ng ganito sa akin. Pupunta ako sa doktor. Dahil doon, tumakas si Art Heath. Nang walang anumang babala, nagsimulang umagos ang dugo sa mga butas ng ilong ni Charlotte. Mga patak ng mainit na likido ang damapo sa katawan ni Mrs. Berry habang ang hindi matiis na sakit ay damapo sa loob ng katawan ni Charlotte. Kasabay nito, pakiramdam niya ay tinutusok ng 1,000 karayom ang kanyang bungo mula sa loob. Bumagsak si Charlotte habang nontog ang ulo sa matigas at malamig na semento sa ibaba. Ang walang tigil na ulan at ang mga nagbabantang madilim na ulap ay naaninag sa kanyang mga mata na duguan. Nararamdaman din niya ang buhay na nilalang na sumisipsip sa kanya. Bamigat ng bamigat ang talukap niya. Malapit na rin ba akong mamatay? Habang pagod na ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang pamilyar na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Miss, kailangan mo mabuhay. Ang boses ni Mrs. Berry ay sinamahan ng matatamis na boses ng kanyang mga mahal na anak. Mommy, hihintayin ka namin umuwi. Dahan-dahan iminulat muli ni Charlotte ang kanyang mga mata upang makita ang silhouette ng kanyang ama sa itaas niya sa langit na parang nagbibigay sa kanya ng mga salita ng aliw. Lottie, please live on. Please live a happy life nang wala ako. Ang mga tinig ng kanyang pamilya ay tila nagpainit sa kanyang puso, na nagbibigay ng malakas na lakas ng pag-asa sa kanyang ugat, na nagtutulak sa kanya upang labanan ang paglapit sa kamatayan. Napakurap siya at matamlay na ikinuyom ang mga kamay sa mga kamao. Nag-alab ang apoy sa kanyang mga mata na duguan. Gusto mo ba akong patayin? Hindi pwede. Malalagpasan ko ito, at bayaran kayong lahat. With willpower alone, itinulak ni Charlotte ang sarili at gumapang papunta sa kanan niya. May phone na nakahandusay sa lupa, na iniwan ni Sharon. Kumikislap pa rin ang screen nito. Habang umaakyat si Charlotte sa telepono, umagos ang dugo mula sa kanyang mga tuhod at siko. Ang ivory gown niya ay naging marumi, at madugong gulo matapos madungisan ng kanyang dugo at putik. Gayunpaman, iyon ang huling nasa isip niya sa sandaling iyon. Walang makakapigil sa kanya at kinukuha ang kanyang lifebuoy sa napakalalim at taksil na dagat na kasalukuyang nilulunod siya. Inabot niya ang telepono gamit ang kanyang mga kamay na nababalot ng dugo. Dinial niya ang numerong nakaukit sa kanyang puso na may nanginginig na mga daliri. Lottie, kapag nakita mo ang iyong sarili na nakulong sa isang dead end, tawagan ang numerong ito, at ang iyong anghel na tagapag-alaga ay dapat bumaba mula sa kalangitan at protektahan ka mula sa kapahamakan. I will be reborn. Ring, ring, ring. 1 beses, 2 beses, 3 beses na tumunog ang telepono. Sa wakas, nakonekta ang tawag. Hello, isang baritonong boses ang umalangaw sa kanyang tenga. Ako, anak ako ni Isabella. Nasa Cold Bridge ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Sa kanyang huling hininga, binigkas ni Charlotte ang mga katagang iyon. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang ulo niya sa matigas na konkreto. Doon, sa sandaling iyon, bumalik si Art Heath kasama ang isang grupo ng mga doktor. Charlotte, gumising ka please. Ang screen ng telepono ni Sharon ay kumikinang pa sa lupa. Natapos lang ang tawag ng magulungan ng tumatakbong ambulansya ang telepono, nang dinala si Charlotte sa ospital. Nabasag ang glass screen, na may mga bitak na parang sapot ng gagamba. With that, ang phone ni Sharon ay nabawasan sa isang piraso ng scrap metal.
Bumuhos pa rin ang ulan mula sa langit. Ang dilim na bumabalot sa lupain sa ibaba ay tila paralel ang unbreakable spell ng kalagayan ng tao. Sa ambulansya, balisang nagsalita si Art-Hit sa mga paramedic, kumusta na siya? Patay na ba siya? Siya ay hindi patay, ngunit ang kanyang kalagayan ay nakapag-alala at ang babaeng iyon doon ay hindi na maililigtas. Nang marinig ang mga salitang iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Art-Hit, at nagmamadali siyang tumawag para ipaalam ang mga pangyayaring naganap noong araw na iyon. Saglit na natigilan ang nasa kabilang dulo at pagkatapos ay tumakbo upang hanapin si Spencer na nakalagay ang kanyang telepono sa kamay. Nagkataon na nagtitimpla ng tsaa si Spencer para kay Henry sa study room para pag-usapan ang ilang follow-up na bagay. Out of the blue, pumasok ang kanilang bodyguard sa silid, na sumisigaw, nasa panganib si Miss Wind. Anong nangyari sa kanya? Mabilis na tanong ni Spencer. Sila ay inatake, si Mrs. Berry ay binaril, at si Miss Wind ay lubhang nasugatan. Siya ay nasa bingit ng kamatayan. Flink! Ang tasa ng tsaa ni Henry ay nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Paano iyon? Sino ang may gawa nito? I'm not sure about that. Ang ating impormante na si Art-Hit ay may binanggit tungkol sa isang babae mula sa C-Nation, pero hindi alam kung sino siya. Bilasan mo, lumingon si Henry kay Spencer. Tipunin mo ang iyong mga tauhan at pumunta kaagad doon. Maghintay ako. Ikaw kailangang ipaalam sa ating mga correspondent sa T-Nation na pangalagaan muna siya, pagkatapos ay magmadali sa T-Nation kasama ang iyong koponan. Naiintindihan. Agad namang kumilos si Spencer. At that very moment, isa pang subordinate ang pumasok sa kwarto. Mr. Noct, nakatakas ang apo mo. Papunta na siya sa airport ngayon. Nalaman niya siguro ang tungkol kay Miss Wind. Paano iyon? Namutla si Spencer. Hindi ko ba siya pinatulog at ikinulong sa basement? Paano siya nakalabas? Nasa gilid si Henry. Bilis. Pumunta ka na sa airport. Oo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Samantala, sa highway, mabilis ang takbo ni Zachary patungo sa airport. Ang kanyang mga mata ay alarming na pula, na parang ang mga daluyan ng dugo sa loob ng mga ito ay malapit ng pumutok. Charlotte, hintayin mo ako, kukunin na kita ngayon. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang iyon sa kanyang ulo. Si Henry ay personal na naglagay ng pamputulog sa kanyang inumin at ikinulong siya sa basement ng kanyang sariling bahay para lang siguraduhin na si Cynthia ay maaaring pumalit kay Charlotte. Bilang isang resulta, siya ay nawala ng malay sa loob ng 3 buong araw, at sa oras na siya ay nagising, tila ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi maibabalik na pagliko. Lahat ng may kinalaman kay Charlotte ay nabura at napalitan ng gawa-gawang impormasyon tungkol kay Cynthia. Ang balita ng pagpapakasal ni Cynthia kay Zachary ay inilabas din sa isang opisyal na anunsyo. Siyempre, talagang nawala ito kay Zachary nang marinig niya ang balita. Gayunpaman, siya ay ikinulong at walang mga paraan upang gawin ang anumang bagay tungkol sa sitwasyon. Binalak ni Henry na ikulong siya hanggang sa kinuha ni Charlotte ang huling bote ng antidote kinabukasan at umalis para sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ni Zachary. Hindi kailanman sumagi sa kanyang dysfunctional mind na si Charlotte ay maaaring mahulog sa panganib bago ang susunod na araw ay dumating. Hindi makaupo at walang magawa, nakaisip si Zachary ng paraan para makatakas. Pagkatapos ay nagnakaw siya sa isang bodyguard ng telepono para makipag-ugnayan kina Bruce at Ben. Nang matuklasan kung ano ang nangyari kay Charlotte, kinuha niya ang isang sasakyan sa mga lansangan sa pamamagitan ng puwersa at nagmaneho patungo sa paliparan na parang isang ganap na baliw. Sa kabilang banda, pinapunta rin ni Henry ang kanyang mga tauhan para magmadali sa airport para pigilan si Zachary. Kasabay nito, inabot ni Spencer ang mga correspondent ng pamilya Noct sa T-Nation at inutusan silang maglakbay sa Coldbridge upang protektahan si Charlotte. Gayunpaman, huli na, sa humigit kumulang 2 kilometro mula sa isang lokal na ospital sa Coldbridge,
isang napakalaking jeep ang lumitaw ng wala saan at diretsyong bumangga sa ambulansya na kinaroroonan ni Charlotte. Bang! Ang epekto ng banggaan ay naging dahilan upang ang ambulansya ay dumausdas ng paatres, at ang ambulansya ay muling nabangga sa poste ng utility sa tabi ng kalsada, dahilan para mahulog ito sa gilid nito. Bilang tumunog ang mga sirena ng ambulansya, ang mga medikal na tauhan sa loob ng sasakyan ay nagmamadaling lumabas. Nahihilo na umakyat si Arthit sa bintana ng sasakyan at saka kinaladkad si Charlotte palabas. Nawala na siya sa kamalayan noon. Sa di kalayuan mula sa mga nasira, si Sharon, na nasa jeep, ay inikot ang kamera ng kanyang telepono papunta sa ambulansya at kinausap ang taong ka-video niya. Nakikita mo ba ito? Malapit nang dumating ang mga mula sa pamilya Noct. Kailangan mong tapusin ito ng mabilis. Kailangan mong tiyakin na siya ay mamamatay ng tuluyan. Nag-uutos si Zara sa kabilang dulo. Naiintindihan. Nag-gesture si Sharon. Bang! 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 Sa loob ng ilang minuto, may lumabas na ilang bodyguard mula sa jeep at pinagbabaril ang kabuoang pangkat ng mga kawani ng medikal. Tumango si Arthit, itinaas ang kanyang mga braso sa hangin. Huwag mo akong patayin. Please don't kill me. Alam ko wala akong alam. Bang! Iyon ang kanyang huling mga salita bago siya bumagsak sa kanyang pool ng dugo. Mabilis na ginawa ang mga pagpaslang na may tigi-isang bala, nang walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan. May hawak na telepono at baril sa kabilang kamay, bumaba si Sharon sa kotse at naglakad patungo kay Charlotte sa ulan na may masakit na tingin sa kanyang mukha. Basang-basa sa dugo ang bridal gown ni Charlotte. Pasimple siyang nakahiga sa lupa habang umuulan at hinugasan ng putik ang kanyang malamig na katawan. Sa isang naiinip na hitsura sa kanyang mukha, si Sharon ay brutal na sinipa ang ulo ni Charlotte, ngunit ang huli ay hindi man lang gumawa ng tunog. Lumuhad si Sharon at inihampas ang kanyang baril sa mukha ni Charlotte. Hoy! Hoy! Gumising ka! Ginagawa mo itong boring na hindi mabata. Patayin mo siya! Sa kabilang dulo ng tawag, tila naiinip na rin si Zara. Anong nagmamadali? Pagkasabi noon, kinurot ni Sharon ang filtrum ni Charlotte at sinusubukang gisingin siya. Gustong-gusto niya upang makita si Charlotte na nagmamakaawa para sa kanyang buhay, kung hindi ay hindi siya makontento sa pagpatay. Sharon, gawin mo na. Gusto mo na rin bang mamatay? Iritadong utos ni Zara. Ipinikit ang kanyang mga mata. Tinapos ni Sharon ang tawag ng may ngiti. Pagkatapos ay tumayo siya at sinipa ang katawan ni Charlotte ng ilang beses. Sa kalaunan, si Charlotte ay nagsimulang kumukulot ng kaunti. Iyan ang sinasabi ko. Ginamit ni Sharon ang kanyang paa upang igulong ang mukha ni Charlotte. Charlotte Wynne, tumingin ka sa akin. Pagod na binuksan ni Charlotte ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ni Sharon sa kabila ng kanyang malabong paningin. Galit at nagsimulang mamuo ang puot sa kanyang mga mata. Good. Gusto ko yang mukha mo. Tuwang-tuwa si Sharon kaya nagsimula siyang tumawa ng hindi mapigilan. Itinutok ang kanyang baril kay Charlotte at sinabi niya, magmakaawa ka. At baka madaliin ko ito para sa iyo. Kabanata 670. Ibinuko ni Charlotte ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay masyadong daralgal at malambot para marinig. Yumuko si Sharon at inilapit ang tenga kay Charlotte. Sana mabuhay ka, nahihirapang magsalita si Charlotte. Talaga, babalik ako at maghiganti sa iyo, gagawin ko, babayaran kita, para dito. Kumagalpak ng tawa si Sharon na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro. Charlotte, nawala ka na ba sa isip mo? Mamamatay ka na dito ngayon. Alam mo ba yan? Paghihiganti, pupunta ka ba parang multuhin ako? Ito ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa loob ng ilang sandali. Ang mga tawa ni Sharon ay tila labis na nanunuya at mapanlait sa umaalingaw-ngaw na hangin. Makalipas ang ilang sandali, natahimik siya. Hinampas ng baril ang mukha ni Charlotte, at umungol siya, stupid whore. Deserve mo ito. Kung naging multo ka, huwag mag-atubiling hanapin ako. Sa pamamagitan ng paraan, hindi dapat pagmumultuhan ako.
Nais kong iligtas ang iyong buhay, alam mo ba? Pinlano ko lang na hayaan kang magdusa sa droga, ngunit ang mga mula sa pamilya Noct ay hindi makapaghintay na patayin ka. Wala naman akong magagawa, di ba? Nagkukunwaring may problemang ekspresyon, itinuro ni Sharon ang mga bodyguard at jeep sa likod niya. Tingnan mo, iyan ay mga lalaking ipinadala ng pamilya Noct. Sa puntong ito, wala sa kanila ang gustong mabuhay ka ng isang mas mahaba ang segundo. Ang iyong pag-iral ay isang tahasang banta sa kanila. Nagdudulot ka ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Nagsasabi ka ba sa akin ng totoo? Kumabog ang dibdib ni Charlotte habang umaagos ang sari-saring emosyon sa loob. Isipin mo ang iyong sarili. Pinaalis ka na nila sa buhay at nakuha pa ang isang tao na palitan ka. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka nilang mabuhay? Humalaklak si Sharon. Hindi nila magagawa na matulog ka sa gabi hanggang sa mamatay ka ng tuluyan. Habang lumalawak ang ngiti niya, nagpatuloy si Sharon, "Trust me. I won't lie to someone who's about to die." Pinawi ng mga salita ni Sharon ang huling apoy ng pag-asa sa likod ng isip ni Charlotte. Agad ang kanyang tingin ay nanlamig, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang laman. Isang binhi ng puot ay naihasak sa kaibuturan ng kanyang puso. "Paalam, Charlotte Wind." Itinutok ni Sharon ang kanyang baril kay Charlotte. "Sana ay hindi ka gaanong tulala sa kabilang buhay. At huwag ka nang magpalinlang muli sa mga lalaki." Nang hilahin na niya ang gatilyo at handa nang magpaputok kay Charlotte. Boom! 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 Sa mismong sandaling iyon may umiikot na tunog ng mga sasakyang panghimpapawid ay umalangaw sa itaas. Ang hangin ay umihip na parang isang mabangis na hayop, at dahilan upang ang mga dumi sa lupa sa ibaba ay tinangay. Si Sharon ay likas na tinakpan ang kanyang mga mata bago tumingin sa itaas ng may pag-iingat. Mahigit 12 na papalapit sa kanila na mga helicopter mula sa lahat ng direksyon. Ang isa, sa partikular, ay umiikot ng direkta sa itaas nila, at ang bagyo ng hangin mula sa makina nito ay halos mawalan siya ng balanse. Sumugod ang bodyguard niya para takpan siya bago ibinalik sa kanyang jeep. Sa kanilang pagkadismaya, sila ay hindi nagtagal at bumagsak habang iniipit sila ng malakas na hangin sa lupa. Galit na galit si Sharon. Inilabas niya ang kanyang baril, at nagpasabog siya ng maraming putok sa helicopter. Bang! Sa sobrang takot niya, isang bala ang tumama sa kanyang pulso. Hinihingal si Sharon ang kanyang mga baga dahil sa matinding sakit at nagpagulong-gulong sa lupa. Agad namang bumangon ang kanyang mga bodyguard at naghanda ng kanilang mga sarili para gumanti. Gayunpaman, nang makita ang gintong simbolo na nakaprint sa mga helicopter sa itaas, sila ay nagyelo sa kanilang mga truck. Ang mga Lindbergh. Ito ang maalamat na si Mr. Lindbergh. Ang sumunod na nalaman nila, 10 lalaking nakaitim ang bumubulusok pababa mula sa langit. Sa sandaling iyon, isang matangkad na figure ang makikitang malayang bumabagsak mula sa helicopter sa gitna at mabilis na lumapag malapit sa kay Charlotte. Nakaharap kay Charlotte ang matangkad na lalaki habang nakatingin ito sa kanya. Hindi makagalaw, nakatingin lang si Charlotte sa kanya habang nakahiga ito sa puno ng dugo. Sinalubong siya ng pagkakita sa isang malamig at dominanteng binata na naglabas ng misteryosong aura. "Ikaw ba ang tumawag?" Mahinahong wika ng lalaki. "Oo." Iyon lang ang nasabi ni Charlotte. Malumanay na lumuhad ang lalaki at marahang inalis ang gulo-gulong buhok na tumatakip sa dagwang mukha ni Charlotte. Pinagmasdan ng malapitan ang mukha nito, na pinulupot nito ang mga labi. "Ikaw talaga ang anak ni Isabella."